Nagulat nga ako kasi sabi sa message, uuwi si Joanna ngayon. Uuwi si Joanna ngayon at si Wesley. So bakit may nakakaalam noon? Wala naman kami sinabihan noon. Si Bedin lang nakakaalam family ko. So, possible. Pero ano bang naramdaman mo ngayon na alis na sina Waka Waka? Ano na feel mo na alis na sina Wesley, sina Joanna ngayong araw na to? Ebe, nangihinayang. Naalala mo pa ba yung nangyari last year o bumalik ulit sa isip mo or iba ngayon? Hindi naman. Kasi, Ano pa kakaiba noon tapos ngayon sa pag-alis nila? dati kasi syempre sobrang sakit sa akin yun. Para mas emotional ka masyado last Emotional ako last year kasi nung time na umalis sila, hindi ako prepare sa ganung prepare na nag-decision silang umuwi. And then, syempre, yung iniisip ko before noon is nasayang lahat ng mga pinaghirapan ko, yung effort ko para makarating sila dito sa Pilipinas. Tapos, syempre, yung pag-prepare lang, kuha ng passport, di ba? Pagkuha ng passport, napakatagal. Tapos, yung pagkuha ng mga ticket, di ba? Sobrang dami na nasayang. Kaya grabe yung iyak ko noon. Eh, syempre, napalapit sa atin yung mga bata. Sobrang lungkot. Kaya, sabi ko nga kay Chamang before na sobrang sakit para sa akin. Halos nung time niya na ako na dati. Para akong high blood ako, nangangapal yung ganito ko, tapos di ako masyado makapagsalita. Ganoon. Nararamdaman ko doon yung para sa mga bata. Ngayon naman kasi hindi ko mas sila nakasama ng sobrang tagal. Kahit nung nasa Egypt pa. Siyempre, love ko si Wesley. Kaya lang yung nanay ang may gusto na ganyan. Nanay ang may gusto na sila. Wala naman akong magagawa, di ba? Nakita mo naman kahapon na sabi nga ni Lenlen, mag-uusap at sabihin na baka nabibigla lang, na uuwi agad. Di ba dapat ang usapan na uwi next week pa? Kaya nga lang, pinipili ni Joanna na uwi agad, bukas din daw. Kaya, binook agad natin yung flight, kahit na gabi na. So, para sa akin, yung nararamdaman ko ngayon, siyempre panghihinayang. Nakakahinayang na sila aalis dito kasi siyempre yung effort din, yung time, at saka yung mga pera na naubos, hindi lang sa pera yung pine-prepare mo si Wesley para siya maging okay dito sa Pilipinas, makapag-aral dahil deserve ng bata na makapag-aral. Pero dahil sa nagustuhan din ng nanay, uuwi sila. Tingin mo ba kung bakit hindi kaya ni Joanna mag-isa na uuwi, tingin ko. Kaya ganoon. Hindi niya kayang diba? Hindi niya kaya na ganun uuwi mag-isa. Kaya for sure kasama niya si Wesley. Kaya lang, hindi ko mag-gets yung bakit hindi niya maiwan yung anak niya. Hindi niya maiwan yung anak niya. Samantalang pwede naman mag-aral na dito tapos siya doon. Sabi ko, nararamdaman ko yan, paano? Hindi masyadong emosyonal, pero siyempre mabigat sa akin kasi nakakasama mo diba? Tsaka kaya nakapag-adjust na si Wesley dito Kaya niya na mamuhay, kahit saan mo siya dalhin mo doon, dalhin mo dyan, kahit saan mo pupuntahin mo ron. Ang mabigat din siyempre. Pero parang na ako parang iba na yung pakiramdam ko ngayon na hindi kagaya before. Parang na ako, parang sabi ko, baka siguro will ng Lord to para may matutunan ako sa mga nangyari, sa mga ginawa. Pero di ba sabi ko nga
Bakit gano'n? Si yung mga bata wala akong naging problema eh. Gano'n. Pero I think marirealize din naman yun. Oh, marirealize din niya na ano ba talaga ang mahalaga. Kung mahalaga sa kanila yung pag-aaral, kung mahalaga sa kanya yung pag-aaral, marirealize niya na baka tama si Raul na dapat kinansel ko na lang yung flight ni Wesley, iniwanan ko. Pero nang tinanong ko naman, bakit di mo maiwan yung anak mo dito sa Pilipinas yung mag-aaral? So, yung mga ganung yung mga ganun na kaya hindi niya maiiwanan dito. Yung mga reason yun. Siyempre, yung mga anak kapatid niya, di ba nandoon, siya naman ex-Wesley ang nag-aalaga. Hindi rin natin nasabi, hindi ko rin alam. Pero right now, ang nararamdaman ko, parang kahit pa paano talaga na pabahal naman sa atin. Kaya lang, ang gusto ko na lang isipin kaya sila nandito sa Pilipinas, nagbakasyon na lang. Para hindi masyado like si Mami Cookie. Nagbakasyon na lang sila, o yung pinagbakasyon ko si Mami Cookie. So, yun na lang gusto ko isipin. Ayoko nang manghinayang, ayoko nang ganun, huwag nang isipin. Ang bigat. Oh. Kasi lalo ako nung masasaktan, ako yung mahihirapan. So, pag dumating yung time na alam niyo na sabi ko nga pagka si Wesley may nasa hostong ang gulong na pwede hindi siya magbakasyon dito pagka okay pa ako, diba? Kapagka siya ay gusto niya pag sa Pilipinas, gano'n na lang. Maganda rin umalis sila na magaan sa kalooban ko, pero kahit anong gawin ko, hindi mangyayari. Kasi nag-ano tayo sa kanya, nag-invest tayo ng feelings. Oo, nag-invest tayo ng feelings. Lalo na, di ba, na yung mga bata before, ganun din. Yung mga bata tayo nag-i-invest ng feelings. Pero, mahirap. Kasi pagka maalala ko, kagaya niyan, possible yung bahay nila ngayon, hindi ko mapupuntahan yan. Baka sa isang araw pa yun. Aayusin namin, ganyan, kung anong pwedeng gawin. So, pero magiging happy naman ang lahat kapag kasi nakita ko na nagulat nga ako kasi sabi sa message, uuwi si Joanna ngayon at si Wesley. So bakit may nakakaalam noon? Wala naman kami sinabihan noon. Si Bedin lang nakakaalam family ko. So possible si Joanna yung kwento din. So kung sino man yung nagsususyon na yun, hindi po ako ang nawalan. Kasi possible susul yan eh. May nagsusul dyan. Kung sakali man na may nagsusulsol, kasi ala akong bakit na i-comment yun na sabi nyo na si Wesley ay uuwi ngayon tsaka si Joanna. Diba? Bakit nalaman? So, ibig sabihin may nakakausap si Joanna. Pero pag kami sinabi naman kay Joanna kung sino nakakausap niya, sabi niya meron daw. So, para sa akin, hindi po ako ang nawalan. Yung anak niya ang nawalan. Kaya sabi ko, ayokong sumama ang loob ko pagdating sa ganyan. Kaya, sige, isipin ko na lang na nagbakasyon sila dito. Pero, kung sila ay nakabalik doon, yung mga promise ko, tutuparin ko pa rin yun, hanggang promise lang. And then right after nun, matuto na mag-work si Joanna para sa family niya. Bibigay ko yung mga yung mga pinangako ko sa kanya. Pero right after nun, gusto ko makita na magtrabaho si Joanna para sa family niya. Dahil dapat ma-realize niya na ako dapat ang pagkakatiwalaan niya. Ako dapat ang kasi ako ang nagbibigay ng para sa family niya. And then I will stop na rin yung pagpapadala talaga basta magtrabaho siya. Kailangan niya magtrabaho para sa family. Ganun po mga
Sobrang sobrang nahihinayangan lang ako. Nahihinayangan ako sobra. Kasi naka-prepare na si Wesley para sa pag-aaral eh. Marami nagtatanong anong grade na si Wesley, anong ano na. Pero sabi ko nga, makakabuti rin siguro kung yung ganyan pag-uwi nila para sa mga anak ni Joanna na naiwan. Alam niyo kung bakit? Kasi mahalagaan niya na yung mga anak niya at wala nang bata ka na. Hindi na tayo mag-iisip na kung okay ba si yung isang anak niya na maliit doon na iniwan. Yun na lang po ang isipin natin na may mga kabutihan din na maidudulot yung pagbalik ni Joanna sa Africa. Ayun po. Pero isa lang susol, si Joanna po ang talo. Si Wesley ang talo. Hindi po ako ang talo dito. Hindi po ako ang kawawa dito. Yung batang nawala ng future, siya po ang talo at si Wesley po yun. Pero pinagpipray ko na in the future ay makita ni Wesley yung buhay na nakalaan talaga na masagana at hindi yung nanay ang magdidesisyon sa buhay niya. So in the future, I pray na maging okay si Wesley. So yun po, tinatanong ko ni Kuya Belvin. Wala pa sila, ando pa rin sila, nag-aantay lang po tayo. So mas maganda na rin na dito muna tayo. Pero basta sobrang yung pakiramdam ko hindi ko masyadong siguro baka pagka uwi ko yun. Tsaka kung kasi yung nakaraan talaga grabe. Pag uwi namin yun, kami ganito. Sobra, dahil sa mga bata. Pero malay nyo, kahit mabigat na sa ngayon, sa mga susunod na araw, okay. Mag-enjoy na lang siguro. Sabi nga ni Tita Rosario, mag-enjoy, enjoy ko yung buhay ko with my family. Enjoy ko yung buhay ko kasama aking pamilya. Yun lang siguro ang gagawin ko. Si Joanna ay mag-enjoy sa family niya, hindi ako mag-enjoy ako sa family. So, huwag po tayo mag-stress, ganun po talaga ang buhay. Panapanahon, and then, hindi laging masaya, laging malungkot. Iba-iba, ganun ang buhay.